Magandang araw po sa inyo lahat. Kung nakikinig po kayo sa akin ngayon sa mga oras na to, gusto ko lamang po sabihin na hindi po ito coincidence. Hindi po ito basta-basta na lang nagkataon. May rason po bakit nakikinig ka ngayon dito. So, posibleng dinala po kayo dito ng tadhana. O pwede naman na nakikinig kayo ngayon kasi siguro naghahanap kayo ng mapapakinggan kasi meron kayong pinagdadaan ng pagsubok. Gusto niyo makinig ng yung magpapagaan ng kalooban nyo. O gusto niyo makinig ng iba't ibang kwento tungkol po sa mahal na Senyor. Mahal na pong Jesus Nazareno. Pwede rin na siguro dahil curious ka lang. O kaya naman baka ito yung pagtawag niya sa'yo. Baka tinatawag ka niya, kaya ka nakikinig ngayon. Yung curiosity na yun yung nag-drive sa'yo kasi tinatawag ka ng Panginoon. So, hindi pa ako naniniwala na coincidence lang. Kasi lahat po ng nangyayari may dahilan. Nagdesisyon po ako magsimula ng magbahagi ng mga gantong dito sa social media, sa YouTube. Kasi gusto ko po mag-share ng mga kwentong Nazareno para kahit paano mapakilala ko po sa inyo yung mahal na pong Jesus Nazareno. Kasi yun po ang laging sinasabi ng mga pari po sa atin, no, na bilang deboto ng mahal na Senyor, kaakibat na responsibilidad mo yung ipakilala ang mahal na pong Jesus Nazareno sa ibang tao. So as much as possible po, mas maganda mo kung deboto ka, ma-share mo rin sa iba kung bakit ka devoto. So, ito pong ginagawa ko. Ito yung munting paraan ko ng babahagi o pag-share na bakit ako devoto at para mapakilala ko rin yung mahal na Senyor. Bukod doon, gusto ko rin po kasing maka-inspire at maka-motivate ng ibang tao. Lalong-lalo na po yung mga naghahanap talaga ng inspirasyon, yung mga lugmok na naghahanap ng signs mula kay Lord. So, yung video po na to sa sentro lamang po sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya, boses ko lamang po yung maririnig nyo habang nagkukwento. At yung videos na nakikita nyo, ito po yung makuha ko kapag pumupunta po ako sa Quiapo, kapag namamanata ako weekly sa Basilica Minor, pambansang dambana ni Jesus Nazareno, o mas kilala po natin Quiapo Church. So, pangatlong recording ko na po ito kasi may mga episodes na po akong in-upload. Kung di niya po napapakinggan, at subukan nyo pong silipin sa channel ko yung mga in-upload ko na mga kwento. Personal ko pong kwento yun. Personal na experience ko or personal na pagpapatotoo ko sa karanasan ko sa kasama ang mahal na pong Jesus Nazareno. At bakit ako deboto? So, ayun po. Ngayon, ang isi-share ko po is, ano po kasi ako, ang ikukwento ko po sa inyo, lumaki po ako sa squatters area. So, wala po kaming, may sarili naman po kaming bahay. Pero yung bahay po namin is walang titulo. Wala ring amilyar, walang binabayaran sa gobyerno. Kasi nga, technically speaking, wala kaming karapatan dun sa lupa dahil binili siya ng parang
Tawag nila is rights lang. Pero walang papers, walang documents, walang dokumento magpapatunay talaga na ikaw yung may-ari ng lupa. Di tulad ng mga nakatira sa subdivision o nakatira sa condo, yung mga nasa mga exclusive na village. So, yung panahon kasi na yon, hindi yata uso. Kasi naalala ko ang kwento ng mga matatanda, ng mga lolo't lola, nung panahon daw na yon is kung ano daw ang masukatan mo o matalian mo. Kasi ano pa siya dati, parang pilapil pa dati. Bukid-bukid pa, hindi pa ganun ka dami mga nakatira. Kaya ganun yung mga sistema. Wala masyadong sistema noon sa Metro Manila. Kaya maraming, alam naman natin yan, maraming informal settlers kung tawagin. O ISF. So kabilang kami doon. Lumaki kaming ganon. Hindi rin kagandahan yung lugar, syempre. Kaya konting ulan, binabaha. Konting konting ulan, binabaha. Laging pinapasok ang bahay. Tapos epekto pa ng climate change. Lalong lumala. Every year palala ng palala. Tapos yung lugar, wala siyang drainage that time. Kasi ang problema rin kasi yung lugar ay pinag-aagawan ng dalawang syudad. So walang malinaw na, nung panahon na yon hindi malinaw kung ano ba talaga. Merong bumoboto sa babanggitin ko sa Taguig at Makati. Merong bumoboto sa Taguig, merong bumoboto sa Makati. So nandun yung barangay namin sa gitna. Ngayon, na siya? May final ruling na Taguig na siya. Pero nung panahon namin, masyadong mabagal yung progress doon sa lugar. Kasi nga, hindi makagalaw ang Makati. Tapos ang Taguig, hindi rin masyado makagalaw. Kasi nga, may mga pending court, litigation. Merong mga pending na laban Kaya ganon. Ngayon, informal settlers kami doon. Kaya nung tumanda ako, parang naging mindset ko na sana gusto kong makuha ng bahay na wala sa squatters area. Gusto ko talaga makuha ng kahit maliit lang na bahay na may kumpletong dokumento. Yung hindi kami mag-aalala na baka bigla-bigla kaming paalisin ng gobyerno. Kasi ganun yung nangyari sa amin. Nagkaroon kami ng mga notice. Kailangan na daw naming umalis. At bibigyan lang ng parang yung tinatawag na disturbance fee na napakaliit lang. Parang nasa lang. Yung una yata 16K lang. Lumaki lang ng lumaki pero maliit pa rin. So, kumpara dun sa ginastos mo ng papatayo ng bahay. Ngayon, nung nakagraduate na ako, nagkatrabaho na ako, isa yon sa naging mindset ko na parang gusto ko magkaroon ng sariling bahay, gusto ko magkaroon ng investment. And kaya lang, problema, nung nagkatrabaho ako, andit lang naman ang sahod ko. Ang sahod ko noon is 14,500 lang. Napakaliit niya. So nakawento ko nung huling episode na ako'y engineering graduate. Hindi rin ako nakapasa sa board exam pero buti nga nakuha ako sa trabaho. Kaso yung starting salary namin maliit lang, 14,500. Meron namang makukuha na bahay na kayang kumuha ng bahay pero puro outside Metro Manila na. Yung kasi pag sa Metro Manila sobrang mahal na. Yung trabaho ko rin naman nun is wala sa Metro Manila and nasanay na ako na nung wala na kami sa Metro Manila, naisip ko
mapapaisip ka kasi, para mas masarap pala. Siguro ganon yung mindset kapag matagal kang nakatira sa syudad. Tapos sobrang traffic, laging binabaha. Tapos alam mo yon, kasama pa yung mga kapitbahay na hindi mo naman kasundo. Actually, sa lugar namin nun, meron pang napatay sa harap ng bahay namin kasi nagiinuman, nagkapikunan yung mga lasing, tapos ayun, nagsaksakan, merong namatay. So isa rin yun sa parang trauma ko, na kailangan talaga, gusto kong makaalis dito, gusto kong magkaroon ng sariling bahay, at gusto ko yung lugar na talagang sana gated subdivision, yung secured ba, yung alam mong walang magnanakaw, yung may mga guard. Alam mo yun, may mga village kasi na ganun, di ba? Yung mga nakikita natin sa mga exclusive subdivision. Hindi ka basta-basta makakapasok kasi may guard house, may guard sa gate. Tapos yung iba pa paggabi, rumoronda yung mga guard. So, yun sana, kung ako tatanungin, gusto ko sana magkaroon ng bahay sa ganong klaseng lugar. Nung nagtatrabaho na ako, bago pa lang ako, siguro naka-1 taon na ako. Mabait kasi yung manager ko noon, yung bisor ko. Tapos nagkukwento ako sa kanya, na sabi ko, gusto ko talaga magkaroon ng sariling bahay. Kaso hindi pa ako ready. Kasi nga, andit lang na sahod ko. Pwede naman akong kumuha ng maliit na yung mga kaya sa pag-ibig. Kaso, ang dami kong hesitation na paano ko siya didiskartehan, na paano kung hindi naman mag-improve yung sahod ko, hindi naman lumaki, mga ganon. Ngayon, yung manager ko, sabi niya sa akin, kung may gusto daw akong gawin ko na. Huwag ko na daw hintayin na maging ready ako, or huwag na akong maghintay na maging handa ako. Kasi habang naghihintay ako, wala akong nasisimulan. At pag wala akong nasimulan, wala rin daw matatapos. So hanggang ngayon natatandaan ko siya, kasi na-motivate ako doon, na-inspire ako. Kaya naman kahit sa sobrang inspired ko naman, 14.5 lang yung sahod ko. Meron akong nakitang bahay na ang tawag sa kanya is foreclose, yung nailit ng bangko. Kumbaga, bangko ang may-ari. So, bibilhin mo siya sa bangko. Ang nangyari nun, nagkaroon ng opportunity. And, ayun, na-push ko siya na mag-housing loan. Actually, ang requirement nila is yung sahod mo dapat 40K. So, ang sahod ko nun 14.5 lang, hindi ako qualified. Pero, sabi nung agent, pwede ko daw ipangalan muna sa ate kong nasa abroad. Mas madali daw ma-approve yun. Yung ate ko kasi nasa Singapore, nasa abroad. Kaya, ayun, pumayag naman yung ate ko. So, nagbigay ng dokumento yung ate ko, mga proof of niya, yung sa salary, yung ganyan, tapos may ibang documents. Pinangalan namin sa kanya yung bahay, at eventually nag-proceed yung housing loan. Pero ang deal namin ng ate ko, gagamitin lang namin siya. Pero ayun nga, yung down payment is galing sa mga naipon ko. Tapos yung monthly amortization ay ako ang sasagot. Kasi wala naman siyang may mga gastusin din kasi sinasagot yung ate ko para sa pamilya namin. Yung monthly budget ba, hindi naman pwedeng maapektuhan. So, ayun, okay lang naman sa akin yun. So, ang lumabas na monthly amortization niya ay 14,300. So, yung sahod ko 14,500. So, may tax pa that time. Kaya sabi ko, paano to?
So, kailangan kong dumiskarte. Kaya yung mga kaklase ko na naipasok ko sa school, ay sa kumpanya, yung mga kaklase ko na ipasok ko, na makaklose ko, napakiusapan ko na umupa doon sa bahay na kinuha ko. At nag-ano naman sila, nag-agree rin sila. So, lumipat sila doon. Siningil ko lang sila ng mga nasa 1,000 to 1,500 per head para makatulong pandagdag doon sa sahod ko na 14,500 minus tax para mabuo yung 14,300. Yun yung discarding ginawa ko. Pero nung bago pa mangyari yun, bago pa sila lumipat, so nasa nagpipirmahan kami para doon sa bahay sa BPI sa yung main ng BPI sa Ayala. Hindi ko makakalimutan yon, no? Kasi yung BPI main sa Ayala, pagkatapos naming pumirma, paglabas namin ng BPI, ramdam ko pa rin yung kaba kasi tinatanong ko rin yung sarili ko, kaya ko ba? Kaya ko ba yun? Kaya ko ba diskartehan lagi yon? Paano kung umalis yung mga kaklase ko, nakahanap ng ibang trabaho, umalis ng bahay, o kaya nag-asawa, umalis ng bahay? Siyempre, di ba ganon? So, kailangan ko siyang diskartehan. So, iniisip ko na lang, kailangan ko makagain ng maraming experience at makapag-abroad para kahit wala yung mga umuupa, may sasagot dun sa bahay. Kumbaga makapag-ipon na ako ng pondo. So yung 14,300 na monthly amortization, yun yung ang sakit ng ulo ko doon kasi talagang ina-audit ko lahat ng gastos ko, tinitipid ko lahat kasi gusto kong masiguro na wala akong na mahuhulugan ko yung bahay. Kasi nga tagal ko sa squatter tumira 22 years ako sa squatters area. And talagang pangarap ko yun na magkaroon ng sariling bahay. Awa ng Diyos, paglapas namin ng BPI sa Ayala, naisipan naming dumaan sa Greenbelt Chapel. Kaya napaka-special ng Greenbelt Chapel sa akin kasi hindi ko yun malilimutan. So sa mga hindi nakakalam, sa loob po ng Greenbelt Mall o yung Greenbelt, dati kasi siyang Greenbelt Park nung hindi pa siya mall, sa gitna noon merong chapel na bilog siya, bilog na chapel. Nasa gitna siya nung mga buildings nung mga mall. So kasama ko yung nanay ko, pumasok, doon kami dumiretso, pumasok at nagdasal ako. Talagang nagdasal ako ng taimtim sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Sabi ko, Lord, simula na ng paghihirap ko. Kasi nga 14,500 yung sahod ko, tas 14,300 yung kailangan bayaran monthly. Kaya humingi ako ng lakas ng loob. Sabi ko, bigyan niya ako ng lakas ng loob. Nagdadasal ako nakaluhod doon sa Greenbelt Chapel. Nakapikit ako. Nagdadasal ako na bigyan ako ng lakas ng loob na sana magampanan ko yung pagbabayad at huwag mawala sa akin yung bahay. Kasi nga, pangarap ko yun. Yun talaga yung isa sa goal ko, yung makaalis sa squatters area at yung magkaroon ng mas maayos na buhay. Lalo na pinaghahandaan ko nung panahon na yun, yung pagre-retire nung mga parents ko. Ayoko naman na mag-retire sila doon sa squatters area. Lalo na yung tatay ko. Ang tagal niya sa abroad, 30 years siya sa abroad. Hindi siya sanay doon sa mga ganong klaseng kapitbahay, sa ganong klaseng area. No, yung area kasi namin nun hindi sementado, walang drainage, walang kanal. Tapos yung mga kamag-anak mo nga, kapitbahay mo, yun nga, may nag-aaway, nagiinuman, nagpapatayan.
Meron ding mga nahuling nag-a-addict sa kabilang kanto, mga ganun, nagnanakawan. Kaya gustong gusto ko nang umalis dun sa area na yun. Kaya naman pinush ko talaga na matuloy yung housing loan, magkaroon ng sariling bahay. Tapos nung nagdadasal ako, nakapikit ako nun. Ang hindi ko makakalimutan, pagmulat ko sa altar nung chapel, mayroong babae na nakatalikod sa akin kasi nakaharap siya sa altar. Nakasuot siya ng maroon na t-shirt. Yung maroon na t-shirt ay may nakalagay na Nazareno. So yun yung usual na suot ng mga deboto, na maroon na t-shirt na mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi ko yun makakalimutan kasi nga nagdadasal ako Nagdadasal ako, nakapikit ako. Pag bumulat ko, yun agad yung una kong nakita. At para sa akin, hindi siya coincidence. Hindi siya basta-basta lamang coincidence. Kundi may dahilan bakit nandun yun. At para sa akin, ang interpretasyon ko doon is dininig na ni Lord yung panalangin ko. Para niya akong sinabihan na huwag ka na mag-worry, huwag ka nang mag-alala, ako nang bahala. Ganun yung dating sa akin. At nangyari po yun 10 years ago. 10 taon na ang nakakalipas. At ayun, nandito pa rin. Nandito na kami sa Batangas kung saan kami kumuha ng bahay. Yung bahay, bayad na siya ng 10 years. And 15 years to pay siya. 5 years na lang yung binubuo namin. Binubuo ko sa tulong din ng kapatid ko, paminsan-minsan. Ngayon, tumutulong din siya ngayon. Pero most of the time, ako yung talagang nag-push doon na mabayaran talaga. Kasi sabi ko sarili ko, pag nawala yung bahay, baka ma-depress ako at mamatay. Pero ngayon, mas okay naman na. Nakakatuwa lang. Ang sarap niyang ikwento paulit-ulit. Kasi hindi ko makakalimutan yun na out of nowhere, bigla na lang nagparamdam ang senyor. Wala naman ako sa Quiapo nung panahong yun. Wala naman din ako nakita na wala akong naramdaman bago nun na mangyayari yun. Biglaan na lang talaga na pagmulat ko habang nagdadasal, nakita ko yung babae sa altar na may suot-suot na Nazareno t-shirt. At para sa akin, napakagandang senyales nun. So, ayun po. Yun lang ang masishare ko sa episode ngayon. Sana po ay somehow meron ako sana natulungan o natuwa sa kwento, na-inspire, na-motivate. So dito po nagtatapos yung episode na to. Sana po supportahan nyo po yung mga susunod pa na episodes. Kung nais nyo pong magbahagi din o mag-share ng sarili nyong kwentong Nazareno, pwede naman po. Gmail lang po kayo, send nyo po sa akin, din gagawan ko po ng episode dito, babasahin ko para po makapag-share tayo. Send nyo lamang po sa kwentongNazareno@outlook.com. Huwag po kayo mahiya kasi napakasarap po sa pakiramdam kapag yung mga kwento nyo ay nakakatulong sa iba dahil nai-inspire at namomotivate sila. Higit sa lahat, posible din kasi na yung kwento mo, baka yung kwento mo, yun na pala yung hinihintay nila na marinig. Kasi yung iba po, ito isa rin po sa reason bakit ko po ito ginagawa, kasi nag-a-advocate po ako sa mental health. So gusto ko pong tulungan yung mga tao na may anxiety at nawawalan na ng pag-asa, yung mga taong ayaw na mabuhay. Tulungan po natin sila sa pamamagitan ng
nung faith natin, nung pananampalataya natin kay Lord sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pwede din naman kung meron po kayo kilala na tingin nyo baka kailangan nila marinig yung mga gantong klaseng kwento, maaari nyo rin pong i-share tong video. I-send nyo lang po ito sa kanila. Baka lang naman, baka sakaling makatulong sa kanila yung makarinig sila ng gantong klaseng kwento. Lalong-lalo na po yung mga kaibigan, kamag-anak natin na may sakit, nalulugmok, nawawala ng pag-asa. Ayun po. Muli, maraming salamat po. Huwag po kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. Kasi yun po ay makakatulong para mas marami pang maabot yung mga kwento na to. Para po mas marami pang makakinig yung mga kwento na to. So, ayun po. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Habang buhay po ako magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.